Hello mga ka-journey at magandang araw at magandang gabi kung sa mga kapwa ko OFW at kung mga kababayan na nanonood o manonood dito sa video na to. Welcome po sa Boyong's Journey channel. Na ano ko po, yung journey ngayon ayon dun sa, kasi dun sa naisip ko is ano ba yung journey? Journey is isang process ng ano parang yung trip. Pero ginugol ko kung anong ibig sabihin nung ano, nung yung definition talaga nung ano ng yung exact meaning ng ano ng journey. Sabi niya dito, an act or instance of traveling from one place to another. So, yung isang ano, ibig sabihin ng manlalakbay. Meron din siya sinabi, it also often implies adventure, a journey, might even be a quest. A journey may or may not have a planned destination other than whatever ahead. The word is also commonly used in a figurative way to liken any lengthy process or progress to such a trip, as in life is a journey with many interesting detours. So, yun, sabi niya ganun, parang isang process ng ano ng paglalakbay sa isang buhay. So, yun naisip. Naisip kong palitan, sabi ko ano kayang maaring ano adventure ano. So nang ano humingi ako ng payo doon sa anak ko at sabi niya is day in Europe. Parang hindi naman akma kasi parang naisip ko kasi yung process ng paglalakbay natin dito sa buhay, dito sa mundo, or parang ganun yung ano ko. So ito, welcome po sa Boyong's Life Journey Journey Channel. Ngayon po is nung kung na ba yun, 26 ng March. Sandali lang ko nga yung 26 ng March. So yun, dito sa Spain is bakit ganun? Parang tumigil ba? Hindi naman, 3:10 ng hapon. So hindi po muna ako makakapag-live. Actually yung gusto ko sana mag-live kaya lang iisa pa lang naman at sa wakas nagkakaroon na ng ano ng subscriber. Dati po kasi ano lang, isa. So parang ako lang yung nag-subscribe sa sarili ko. And then, yung mga anak at mga kaibigan, salamat kapamilya sa pag-subscribe. Hopefully, maging dumami mga subscriber in the future. So, ito first episode ng Boyong's Journey. Isang so siguro na ano ko dun sa nakaraan is ilibot ko kayo dito sa malapit sa pinagtatrabuhan ko. Parang kaya lang medyo malamig pa, tsaka katatapos lang, kaka-out ko lang din kasi sa trabaho. So naisip ko, may mga nagtatanong din kasi ng mga kaibigan, yung iba gusto nilang maging OFW. So naisip ko yun, ba't nga pala hindi yun ang itapik ko. So etong disclaimer lang po, itong magiging ko rito, topic natin dito about paano maging OFW or ito po is hindi po isang personal professional na advice to.
ito po ay base lang sa aking experience na bilang isang OFW at, ayun, hindi po ito professional advice. Ito ise-share ko lang po yung, mga pinagdaanan ko, nung bago ako maging isang OFW. Kasi po dati nagtatrabaho rin po ako sa Pilipinas, lahat ng mga trabaho pinasukan ko, helper, kahit ano basta ano, naging gwardiya, yun. And then ano, yung yun, yun naipaliwanag ko naman na yung ano ng title kung bakit, yun napili ko, yung Boyong's Journey, yung kanang ating channel. So yun nga, dun sa paliwanag ni Mr. Google is an act or instance of traveling from one place to another trip or isang paglalakbay. Hindi ko po alam ko kasi hindi naman ako magaling sa English. Paki-comment nyo na lang kung tama ba yung mga ano ko. Yun sa pagkakaunawa ko isang paglalakbay, ano, yung isang trip or yung ano ng journey. So, yun ang naging ano ko. Kasi tayo dito sa mundo at ano lang tayo, naglalakbay lang tayo dito sa mundo. So, mula nung silang ka, sa pagkakaintindi ko, sa pagkaunawa ko, start na ng ano mo yan, ang journey sa buhay mo, buhay ng isang tao. Yun. At yun, anong kon nga ba? Yun, ang title pala natin is gusto ko maging ano ng topic. Sa mga makakapanood at gusto niyong mag-share nung ano ng mga experience niyo as OFW, anong ano, paano yung ginawa niyo, paano kayo naging OFW. Pwede niyo pong ano paki-comment yung mga experience niyo, ano ba yung ginawa niyo para nakapunta kayo diyan sa abroad, nakapagtrabaho. Sa ano, maraming ano kasi, maraming sabi nila masarap daw yung OFW. Ewan ko kung ano, siguro may mga pagkakataon na parang masarap kasi ano ka sa ibang bansa. Yung mga pagkain dun sa ibang bansa na hindi mo makakain sa ibang ano, sa Pilipinas, pwede siguro. Pero maano mo kasi yung ano, maraming mga challenges, yun ang siguro ano natin, i-tackle. And then yung yun, ano bang maging OFW, yung una kasi nasa Pilipinas ako, nagtatrabaho ako ano kasi yung mga anak ko that time, ano na sila elementary siguro nung pag-ano sila. So iniisip ko, ano bang puwede kong gawin para kasi, advance na yung isip ko. Sabi ko, kung yung kinikita ko dito sa Pilipinas sa ordinaryong manggagawa lang din naman ako, iniisip ko dalawa sila. So, paano ko sila mapapag-aral, lahat ng ano, paano ko maibibigay yung masu-sustain yung, pag-aaral nila pagka nag-high school na sila. Yun ang, nasa isip ko dati. So, nagplano ako, nag-apply ako, ang daming ano, pinag-a-applyan ko, pero ano, sabi lagi nung ano, may mga kaibigan nga ako kasama ko, nag-a-apply mga job fair, pinupuntahan ko talaga yun. Pero nagtatrabaho ako sa security guard na dati sa ano, sa Pilipinas. So, yun, sabi ng mga kaibigan ano, paano
maging OFW, mga kailangang paghandaan or i-ready pagka gusto mo ng maging OFW. Sa akin, unang-una yung kasi marami akong mga job fair na pinag-applyan dati. Laging kwan nila is tatawagan ka namin or may text ka namin, ganun. So, meron akong kaibigan, nakatrabaho at nauna siyang nag-abroad. Tapos nung nasa abroad siya, sa mga susunod, banggitin ko na yung pangalan niya. Nag-abroad siya, tapos nag-message nung nandun na siya. Siguro mga ilang buwan na or mga isang taon na or ano na yun. Biglang nag-message sa akin. Sabi niya, "Uy, anong ginagawa mo dyan?" Sabi niya gano'n. "Nandiyan ka pa rin ba sa trabaho mo?" Sabi niya gano'n sa akin. Sabi ko, "Oo." Wala naman akong ibang halos pareho-pareho naman dahil di naman din ako gano'n sa yung pinag-aralan. So, iniisip ko ano bang sabi niya, "Ano ka na lang, mag-abroad ka na lang." Sabi ko, iniisip ko ano bang gagawin ko. So, timing naman, sino ba yung nakaano ko nun na merong nag-refer yata, hindi ko lang matandaan, dun sa agency. Nag-apply ako kami dun. Yun, tinanong walang experience. So, ang mga skill doon, mga pipe fitter, mga welder. Parang ayoko naman ng welder kasi medyo yung welder yung process niya, tapos yung chemical na At saka medyo maselan pag ng welder. So, sabi nung ang in-applyan ko nga pala ng pipe fitter. So yun, kailangan mong unang mo talaga pagka mag-a-apply ka sa isang agency, kailangan may yung skilled. Unang-una mong ng skilled. Ano bang gusto mong maging trabaho sa abroad. So yun, ang napili ko kasi noon pipe fitter, kasi sabi ko baka related sa planning din. In case na may apply ko rin sa kahit sa bahay, sa sarili mo ganun. So unang i-consider mo talaga yung skills, kailangan mo alamin kung ano yung gusto mo maging trabaho sa abroad. At tapos siguro yung mga agency, may mga agency na tignan mo rin yung mga agency na yung talagang mapapaalis ka nila, mga yun ang tinignan ko kasi noon yung based lang dun sa experience ko, tinignan ko yung agency, parang okay naman, license naman sa POA, sa gobyerno. Tapos may mga sila ng training, yun. At siguraduhin mo na na may lisensya at talagang hindi ka maloloko. At yun, mga kailangan mo rin siguro siyempre yung pera. Kailangan mong although may mga agency naman, may mga trabaho na may yata na libre. Pwede kang so i-check mo rin siguro yun dun sa agency kung halimbawa, kasi ako dati nangutang lang din ako nung So hindi ko napaghandaan, although nagtatrabaho pa rin naman ako noon. Hindi naman dahil di sapat. So kailangan kong kasi nag-invest ako ng training nag-training muna ako talaga para may ko yung trabaho ko. At meron din akong kaalaman, konti. Kasi iba rin yung nag-training ka talaga dun sa wala kang training. At least kahit baguhan ka dun sa isang trabaho na papasukan mo, meron ka panlaban ng konti.
Kasi kung nag-training ka katulad sa akin nun, 'di naman talaga ako 5-feeter or skilled. So yun na ano ko dahil in demand pa yung mga gano'ng skilled nun, sa tingin ko naman sa mga oil and gas in demand pa rin naman ngayon. Yun so nag-invest ako dun ng training, nangutang ako, pinambayad ko training then siyempre may mga allowance mo na dun and then tapos, ano, nung paalis na ako isang problema na naman yung placement. So yun, utang sa ano naman, awa ng Diyos ano din naman, nakabayad at saka nasulit din naman. Yun, pera kailangan ano talaga maging, handa ka pagka kung anong although may mga agency naman na pagka umalis ka, nagpapaalis sila na ano, na, ano ba yun, libre, wala kang babayaran. O depende na nga lang din sa ano, so check mo lang din siguro yung agency na ano mo. Yun, yung una, yung skills, tapos, pagka nandun ka na siguro gusto mo i-upgrade din yung ano, kasi sa akin gano'n ginawa ko. Nun din ako nakontento nung ano, so naghanap ako ng paraan para ma-elevate yung ano, ma-upgrade yung, skills ko. Naghanap ako ng ano, training ako ulit, invest ako sa training. Then, sunod na ano, nag-training ako ng mga safety officer course, yun. At, yun, yung kailangan mo i-ano kasi sa ano pagka gusto mong mag-OFW. Tapos, anuhin mo na ano, kung anong gusto mong pasukan, gusto mong maging trabaho dun. Pag sa mga lalaki kasi ano, construction medyo in demand yan. At marami na namang ano siguro electrician or mga ano yan. Basta construction mga in demand ba ngayon. So, yun agency kailangan i-check mo yung agency kung legit ba yung ano, agency, may lisensya sila at tingnan mo kung pwede ka nilang paalisin na libre, yung placement mo, walang placement, mga ganun. O kung may placement man, sana 1 month salary lang yung ano, i-check mo mga ganun. At yun, pera, maghanda ka talaga, kailangan paghandaan. And then, kung wala naman, katulad kung wala, at ano, maghanap ka ng agency na papaalis sa'yo na ano, na libre. Marami naman yata sa gayon sa ano, sa tingin ko. At number 1 is puhunan talaga natin yung health. So kailangan mo paghandaan mo rin yun bago ka ano, magpa-check up ka muna para hindi na masayang yung mga gastos mo, mga trainings, mga ano ba yun, mga pamasahe, pag-apply, check mo muna yung health mo kung may tama ka sa ano or di ba may HEPA or may ano, pa-x-ray ka na mas maganda para bago makapag-proceed o makapag-apply na dun sa ano, gumastos ka ng malaki at least ano naman, para din naman yun sa'yo. Ano, at least nalaman mo kung may sakit ka o wala at hindi ka na ano, gagastos ng malaki. So kung wala naman, maintain mo yung ano siguro, healthy habits mo. Yung ano kasi yun ang pinakamalaking puhunan natin as OFW yung katawan. Then yun, yung magdasal tayo na sana matanggap tayo dun sa mga applyan natin at sa ano, sa mga yun, madali lang bang maging OFW? Sabi nung ibang ano, iba-iba kasi yung ano yung sitwasyon ng isang OFW, yung overseas Filipino workers. May mga ano, kaya bang nag-aano tayo, huwag nating kalimutan manalangin sa Diyos lagi na sana maging maayos.
Kasi, 'pag mag-a-apply ka, ano, marami kang kailangang paghandaan. Yung emotional, ano, lagi mong, maging dapat matibay ka. Kasi isipin mo, magtatrabaho ka sa isang banyagang ano, banyagang bansa. Yung kultura ng mga tao ng mga bansa na yun, ibang-iba sa atin. So, maaaring diyan ka sa Pilipinas, ikaw yung boss. Kung sa mga ano ka, sa mga Middle East at saka ano, sa tingin ko okey lang 'yun kasi halimbawa engineer ka dun sa ano, sa sa eto ano lang, base lang dun sa mga nakakilala kong ano at saka dun sa experience ko. Hindi ko naman nilalahat na ano, depende kasi yung kuwan. Maaaring engineer ka or mataas yung katungkulan mo diyan sa Pilipinas, kung sa Middle East okey lang puwede mong i-apply kasi yung ano, pero dito sa lalo sa Europe or ano, sa tingin ko sa Canada or mga US gano'n, may na-encounter ako na kinukuwento ng mga kaibigan at kakilala ko mga gano'n. Parang mga kaibigan nila dati mayaman sa ano, dating, gano'n ang buhay nung nasa Pilipinas, may katungkulan, mataas. Pagdating dun sa ano, sa Canada or dito sa Europe, iba yung ano, kasi, ah, ano ba yun, kailangan ano, mag-adapt ka dun sa ano, kasi halimbawa, punta ka dito sa Europe, wala naman yung ano, wala naman yung gano'ng posisyon nung ano, nung trabaho mo. So gusto mong ano, kahit na medyo mababa yung ano, malaki naman yung suweldo. So yung at saka yung mga benefits dito sa Europe, mga health, mga puwede mong dalhin yung ano. So sa mga gano'n, nag-aano sila, mataas yung katungkulan nila sa ano, so parang, ah, ano bang tawag nun? Para sa kagustuhan makaano, makapunta lang dito, sige okey lang 'yun, gano'n. So 'yun, emotional, iba yung paghahandaan mo yung ano, yung kultura tsaka yung mga tao, iba yung ugali nung ano, dito sa katulad dito ngayon nandito ako sa Spain, ah, iba yung ugali. So 'yun, yung emotional, tapos yung condition mo pagka isang OFW ka na, yun yung mga challenges 'pag nandun ka na sa ano, ah, kahit may sakit ka, mapipilitan ka magtrabaho kasi, siguro maano ka ng ibang amo na pagbigyan ka magpahinga sa isang araw, pero hindi naman 2 araw or maliban na lang kung talagang i-file mo ng ano, ah, ng, leave. Yun isa mga challenges tapos ano, siyempre maiiwan mo yung pamilya, yun isang challenge din yun, magkakalayo kayo nung ano. So mapapayo ko, hindi ako ano, siguro yung constant communication, ano, sa pamilya. Ano ba yun, yun tawagan mo, kailangan maging ano kayo kung may mag-asawa kayo or ano, kailangan pareho kayong, okey dun sa ano, hindi lang yung isang side. Yun, yung number one is ano, yung, ano mo talaga, mental ano, mentally kailangan na ready ka sa maraming pagbabago. So, siguro diyan sa Pilipinas masarap kinakain mo, dito minsan, 'pag minalas-malas ka baka isang beses, dalawang hindi naman ano, yun, mga gano'ng sitwasyon ba at tapos, sa maraming challenge pagiging, OFW, ah, tsambahan lang sabi nga nila at, may mga nababalitaan na yung mga ano, yung condition nila lalo Middle East, 'di naman lahat, lalo yung trabaho sa bahay, nakakalungkot. So, ano, yun yung isa sa mga challenges na
isang hamon sa isang pagiging OFW. Minsan, na kahit na magagandang lugar, may mga masarap na pagkain, may ano, iba pa rin kasi yung kasama mo yung pamilya mo. So, malulungkot ka, pero ano, hindi mo kailangang sabihin sa pamilya mo kasi baka mag-alala sila or kahit na siguro ewan ko sa ibang mga OFW, may problema ka dito, hindi mo kailangang sabihin kasi baka mag-alala yung pamilya mo sa Pilipinas, mga gano'n. Daming ano, pero dito naman sa Espanya, yung benefits ng pagiging ano, yung ano kasi, OFW, maano kasi rito once nagkapapel ka na yung, I mean legally ano ka, legally legal residence ka na. So, puwede mong dalhin yung ano, kahit, 1 year ka lang, ah, puwede mo nang i-request na dalhin yung pamilya mo rito. Pero ang pinakaano yata nila is, 18. 'Pag lumagpas na ng 18 years old, puwede mo pa ring i-ano, kaya lang marami ka ng requirements na kailangan i-provide pagka lagpas na 18. Maghahanap ka ng amo na pipirma dun sa ano niya na parang, ire-request daw, yun ang pagkakaalam ko. And then, kailangan mo rin yatang kumuha ng bahay, hindi lang bahay. Sa atin parang ano kasi yung mga regular na tirahan dito is parang condo, mga gano'n na building. Sa isang, floor may 4 na, may isang piso kasi yung tawag nila, sa isang ano is may 4 rooms, depende. So yung mga requirements merong certain ano, square meter na dapat mong ano, kunin sa isang piso or isang bahay na ano, dapat may 80 square meter yata, hindi ko alam, pero hindi ko sigurado. Pero hopefully sa mga susunod na ano, 'pag medyo marami-rami na siguro yung mga subscriber, i-try ko na ano, ma-interview yung, ano ba yun, immigration lawyer na nag-process ng ng ano, ng papel ko dati. So yun, yun yung mga challenges yun sa mental ano, ano ba yun, yung, yung isip mo kailangan maging matibay, yung puso mo, yung dibdib mo pagka gusto mong maging ano. So yun yung ano, kung yung tanong ng ano, hopefully sana na masagot ko ng paano ng, yung ginawa ko. Eto base lang dun sa experience ko at saka ano, hindi isang professional advice 'to. Gusto ko lang i-share yung ano, at saka dun yung opinion is, ano, personal opinion at saka ano lang yun. So yun, yung kasi may nagtanong, sabi ko, "Bakit nga hindi kailangan talakayin ko nga yung ano, yung kuwan ng pagiging OFW." So yun ang ginawa ko sa akin nun, nag-ano ako ng skills, ah, nag-training ako para agapay ako dun sa available na trabaho sa gusto kong applyan kasi sa construction ang gusto kong ano nun, oil and gas. Medyo nung time pa yata nun talagang booming yung ano, oil and gas, refinery, mga gano'n. So yun yung naging ano ko, yung skills, tapos mga agency medyo ano, and then, yun medyo tinibayan ko yung dibdib ko ng ano, inaasahan ko na yung worst kasi yun nung nandun ka sa siguro diyan sa Pilipinas hindi ka nasisigaw-sigawan or ano yung ano, pagdating mo sa site kung sa construction ka, iba yung mga ibang lahi yung mga manager mo, yung yung, mga amo ko kasi dati ano, mga employer namin ano, Korean company kasi yun yung unang ano, unang, company ko is ano, Daewoo. Salamat sa Diyos kasi kahit na ano,
wala akong experience, although nag-training ako. Oo, natanggap ako. Pero yun naman, kailangan talaga maghanda ka, mag-review ka. Kasi yung iba siguro hindi ko naman nilalahat. Meron kasing pagkatapos na ng training, so may natuto ka na ng konti, kailangan mo pa ring mag-review. Yung, training kasi yung kahit na skilled ka na or may experience ka na, kailangan mo pa rin constant reviewin yung mga pinag-aralan mo dati kahit magaling ka ng yun yung pananaw ko sa akin lang. Kasi minsan habang nagiging kampante ka na kasi 'pag nagtatagal, so magaling ka na siguro kasi eksperyensado ka na. But then pagka naging sobrang kampante ka na, nakakalimutan mo na yung theory. So, yung theory kasi rin nung actual na trabaho. So, yun yung skills, yung agency na kailangan legitimate. Tapos baka may agency na nagpapalis ng para hindi ka magastusan ng yung health, number one yan. Pera. Yun yung mga inano ko nung naging naging OFW ako. At ano pa ba yung yun. Siguro sa mga susunod igagala ko kayo dito sa sa malapit sa sa pinagtatrabahuan ko, yung mga lugar lang dito. Kasi medyo sa ngayon medyo malayo ako sa Barcelona. At siguro pagka may magla-live tayo, eto muna is mo lang muna na 'to para check at salamat kapamilya sa pag-subscribe. Meron na ring kasi una, may 1 subscriber ako, sabi ko yung channel ko bakit kaya, sabi ko. Ang kinrate ko kasi 'to mga ilang taon na yata, hindi ko matandaan kung 23 o 22, 23 or sabi ko wala lang naman 'yan para So ngayon naisip ko nga bakit kaya di ako mag-vlog, ko yung mga lugar dito sa Espanya tsaka diyan sa Pilipinas, hopefully makapasyal kapag may pera. Ayun at umabot na rin ng 5. So, salamat kapamilya. Yung mga kapamilya ko yung pamilya ko yung nag-subscribe at mga kaibigan. So, siguro yun, salamat sa inyo sana dumami 'tong yung subscriber natin and then kung dumami na siguro at share tayo ng blessings kung And then yun lang, naano ko naman kasi sinulat ko yung mga ko nung paano maging OFW, anong kailangang paghandaan, ano bang mga challenge, yun. Yung mga challenge kasi yung pagiging isang OFW, yun nga, nabalik na naman tayo doon. Yung ibang kultura. So, yun siguro yung 4 na yun. Yun yung base dun sa experience ko at kung may mga makapanood dito sa video at gusto nyong i-share yung please comment dun sa dito